Nabisa nga naman pala yung itlog ng manok namin, pero yung itlog ko is still 2 pieces pa rin. Na-realize ko nagadugayang manok din. Habang inaayos ko nga, pinapanunod ko kung saan ko ilagay ito, biglang naglugit ang luko. Kaya nga naman inadobo ko na ito at saka ko tininola. Nagimaskan Maria. Habang kumakain nga ako sa part na to ay namro-problema na naman ako kung bukas makalawa, ano naman kaya ang masida. Buti na lang talaga nag-birthday yung pinsan ko at nag-aawis gado naman yun. Bagong araw, bagong video na naman, Manong Music yung muling nagbabalik. Maliligo na sana ako sa part na to, kaso nga lang sabi ni Miss, nagpis sa manon di manok mo, bes, ng meta itlog mo, apay di mo ton makakreate nga. Kaya nga naman na imbes na maligo, kasi nga nararamdaman ko na ang angput mo. Pinakain ko na muna itong manok ko na lubos, kasi nga nakaliwagbos, lagi bilit ko nga naka-dark mood niya. Okay, sama na kit. Inuha ko na muna itong babahay program niya, at tong manok namin na may anak ay ingalot ko na lang muna. Kaso nga lang, tatatlo lang yung anak niya, pero okay lang yan. Basta ang importante yung mahalaga. Kesa naman yung isa dyan, ulam ng tinola, wala naman siyang alaga. At tubong tulat natin, dot mo, George. Pinakain ko na nga pala sa labas tong mga manok namin na 9 hectares, ay 9 inches, ay joke lang 9 pieces, para naman matili ko sila, may yakar ko na. Buti na lang talaga mahamo sila, gaya ng bilit ko, kahit apro-aprosan mo, ay ayon yan. Katili ko nga sa dalawa, ay inilagay ko na sa mas malaking kulungan nila, at inilabas ko na nga rin pala itong dalawa naming manok na kawitan, pangpulutan. Grabe talaga mga besyo, Agnes ko, ang bilis lumaki ng mga manok namin, lalo na kapag apro-apro sa mahirapo, umingar no kadaytan. Pero ikat mo tanga parte, makita taubot mo, pre. Binigyan ko na nga rin pala ng feeds yung iba, para nang sa ganun ay mas madali ko silang maalilaw at matili ko na pang tinola. Pero tignan nyo naman ang difference ng kawitan at ng upa. Nagbabasit ngayon tibred, digit yung manok misika. Ito talaga yung kagandahan pag maamo ang yung manok, madaling matiliw. Yun nga lang kapag yung karuba mo ang tumiliw. Deliked. Pagkaayos ko nga sa kanilang mas malaking kulungan, ay may nagyayamapan kami kanu makipaala. Kaya nga naman hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa for the go. Tara na libre man yung makan ka damasida. Eto yun ani adobo, at sabi nga nila meron daw din silang tinola. Kaya nga naman binuksan ko na yung kaserola. Cardero pala ka. Ay, nagpudot gayang si Karay ko. Durusok ka rin, bro. Nagadunga makan. Kaya nga naman happy birthday sa aking pinsan ni Manong Jerome. Wala na nga pala akong sinayang na oras, minuto at taon, pero may agsasagad-sadan ang asubaw niya. Habang kumakain nga ako dito ay napansin ko bakit parang tingig to, di sayang mapatog yung sabaw niya. Istibis nga ng aking mother earth, okay saba style pala kanya. Pasensya na, wala kasing kastoy doon sa amin sa Bambantay. Nagpa-open nga pala ng taong ni Carla tong anak ko, samantalang yung pamangkin ko ada pagbalunan na. Girl Scout. Mayat dito nga itugot-tugot na amo nalat nga man nag-take out dito yung Manong Music Q. Itong anak ko, iba naman ang trip niya, pina-open niya sa akin yung tahong. Pinalitan pala niya ng inapoy yung laman. Habang kumakain nga ako dito, pinapanunod ko ano naman kaya yung masida bukas makalawa. Sino naman kaya ang magpaala? Kaya nga naman natawa na lang sa akin yung pinsan ko. Pagkatapos nga namin kumain ay nagsarming ako, na-realize ko, nagputsugan, nagdakal gaya man, eto yung tiyan ko. Mas lanak matlangan, baog nga si Q. Nga malakas standby, nabiga man yun, I love you today, tomorrow, and yesterday.